Magandang umaga, grade 5 masipag. Magandang umaga, mga guro. Okay, so inanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So bago kayo umupo, tingnan muna ang ilalim ng inyong mga upuan kung may mga basura ba at tapon ito sa tamang lalagyan. Okay, so thank you. Maaari na kayo umupo. So may lumibad ba ngayon sa klase? Wala po, ma'am. Okay, so perfect attendance. So ngayon, kami ni Guro Shaira ang magtatalakay ngayon sa ating bagong talakayan. So ngayon, mayroon tayong aktibidad na tinatawag na 4 pics to words. Suriin at kilalanin ng 4 na larawan upang mabuo ang salitang hinihingi sa ibaba. So bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang mag-isip. Tapos na ba mga bata? Tapos na po, ma'am. Yes, sige. So ano sa tingin nyo ang ipinapakita o pinapaliwatig ng 4 na larawan na ito? Sa pilitang paggawa. Okay, so sa pilitang paggawa. Or tinatawag sa English na forced labor. So ano nga ba ang pinapakita sa larawan? Kung mapapansin nyo sa ating unang aktibidad, ano nga ba ang mga pinapakita doon sa larawan? Ikugot. Okay, so ikaw, Gladys? Mga same ka din, ma'am. Okay, thank you. So ngayon, meron naman tayong pangalawang aktibidad. Handa na ba kayo mga bata? Yes, ma'am. Okay. So ito ay tinatawag na the missing masterpiece, a race to reveal the image. So, ang gagawin nyo dito ay hahatiin ko kayo sa 2 pangkat at bibigyan ko kayo ng mga envelope na kung saan may mga piraso ng mga larawan at inyuhan nyo siyang i-arrange. Okay, so dito ang group 1, group 2, and group 3. So, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ang aktibidad. Pagkatapos nyo mabuo ang larawan, ay ipipresenta ninyo ito sa harapan. Okay, salamat pangkat 1, 2, at 3. So makikita natin sa mga larawan na mayroong mga bata dito na nagtatrabaho na sa murang edad. So, dito, makikita natin na may mga epekto rin ba ang sapalitang paggawa sa ating ekonomiya? May mga magandang bang dulot ito sa ating ekonomiya? So, para malaman natin kung ano nga ba ang mga magagandang dulot o ano nga ba ang sapalitang paggawa, ito ay tatalakayin ni Binibining Takoko. Okay. So ngayon mga bata, ating tatalakayin kung ano ang sapilitang paggawa o ang forced labor. So ang sapilitang paggawa ay ang patakaran na pinatupad ng pamahalaan sa Espanyol sa Pilipinas. So ilang taon tayo sinakop ng mga Espanyol noong unang panahon. At sa kanilang pamamahala sa panahong iyon ay pinatupad nila ang sapilitang paggawa o ang tinatawag din na puro serbisyo. Ang mga kalalakihang may edad 16 na taong gulang hanggang sa 60 ay may kakayahang magtrabaho ang kabilang sa mga magagawa ng puro serbisyo. So, ang mga bata na hindi pa tumutong sa 16
kasipagan sa pagtatrabaho. Maraming pulista ang nawalay sa kanilang pamilya. So, isa rin ito sa epekto sa pilitang paggawa dahil ang mga Pilipino ay napilitang mawalay sa kanilang pamilya upang magtrabaho. Ikalima, napabayaan ng mga pulista o manggagawa ang kanilang kabuhayan at sa kanila ay lumalagpas pa sa takdang oras ang pagtatrabaho. So, sa panahong iyon, kailangan 4 araw lamang. So, sa loob ng isang taon. Ngunit, ang mga Espanyol ay sumobra o naging hindi tumupad sa usapan o sa batas na iyan. Lumalagpas sila sa takdang oras sa pagtatrabaho, kaya ang mga Pilipino ay nawalan ng gana o marami ang hindi sang-ayon sa ito at nagrebelde. Sa yun ay nagkaroon ng mga pag-aalsa. So dito na dumating ang pag-aalsa dahil sa hindi patas na pagpapatupad ng mga Espanyol sa pamamahala na ito or batas na ito. Ang mga tao ay nag-aalsa dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol sa puno i-serbisyo. So kabilang sa pagmamalabis ang hindi pag sa 1:2 sa ilahang kanang nasabutan. Next is ang naging mababa ang tingin ng mga Pilipino sa trabahong manual o tinatawag din na blue-collar job na nadala natin hanggang sa kasalukuyan. So ano nga ba ang mga blue-collar job? Ito ay ang mga manual o hands-on na trabaho ng mga Pilipino gaya na lang ng pagsasaka, pangingisda. So naging mababa ang tingin ng mga Pilipino sa mga trabaho iyon. So ang mga Pilipino ay may karapatan din na hindi magtrabaho sa sakitang paggawa o maging kalahok sa sakitang paggawa. Ngunit kailangan lang magbayad ng palya o multa na 1.5 reales. So meron ding mga hindi kasali dahil lamang sa mga principal o ito yung mga mayayaman hasyendero. Ngunit kailangan nilang kailangan nasa posisyon din sila gaya na lamang ng kabisa de barangay or gobernador sitio. So sa pilitang paggawa, meron din naman itong mga pribilehiyo. So nakalakay natin isa-isa. Ang unang, meron 3 pribilehiyo. So ang unang pribilehiyo ng isang pulista, o ano nga ba ang pulista? Ito ay manggagawa sa pilitang paggawa. So ang una, bawat pulista ay makatanggap ng sangkapan na reales at bigas bawat araw. So hindi ibig sabihin na nagtatrabaho sila ay hindi naman sila wala silang benefits na natatanggap. So meron din sila natatanggap dahil isang kapat na reales at bigas araw-araw sa bawat araw. Pangalawa, hindi dapat ipadala sa lugar na malayo sa kanilang tahanan at pamilya. So dapat hindi rin sila inilalayo sa kanilang pamilya. Ngunit dahil sa pagmamalabis, kaya minsan sila ay nawalay sa kanilang pamilya dahil nilalagay sila sa malayong lugar. At hindi dapat isagawa ang puro i-serbisyo tuwing panahon ng pagtatanim at pag-aani. So ito yung mga dapat din nilang pribilehiyo na matatanggap. Okay. Ngayon, ito tayo sa aktibidad. Panuto sa isang malinis na papel, ipaghambing ang magandang dulot at hindi magandang dulot ng sa pilitang paggawa sa Pilipinas gamit ang isang concept map. So, alam niyo ba kung paano gumawa ng concept map? Okay, so gumawa kayo ng concept map at ipaghambing kung ano ang magandang dulot at hindi magandang dulot ng sa pilitang paggawa. Bibigyan kayo na 5 minuto. Okay, so tapos na ang 5 minuto. Sige, ipasa na lang yung mga papel. Ngayon, para sa ating pagsasanay, pakibasa ang panuto. Basahin mabuti ang tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa lutang papel. Okay. Malinaw ba ang panuto? Yes. Okay. Number 1. Okay, number 1. Ito ay pinatupad ng pamahalaan Espanyol sa Pilipinas kung saan pwersahan pinapalahok ang mga Pilipino sa iba't ibang mabibigat na trabaho gaya ng paggawa ng tulay at pangkalakalang barko. A. Sa pilitang paghiyaya. B. Sa pilitang paggawa. C. Sa pilitang pagsasama o letter
So, sige, Gladys. Letter B, ma'am. Sa pilitang paggawa. Okay, very good. Ito ay ang sa pilitang paggawa. Ito ay pwersahang pagpapalahok ng mga Pilipino. Number 2, sino gusto mong sumagot? Yes, Ruby? Ang sa pilitang paggawa ay tinatawag din na A. Puro A service. Okay, very good. Ito ay tinatawag din na puro iservisyo. Sa English ay tinatawag na Forced labor. Okay, very good. Number 3. Ang mga sumusunod ay epekto ng puro iservisyo maliban sa isa. Okay. Nakapagpagawa ng simbahan, tulay, kalsada at daungan. Naging maganda ang pueblo, pamayanan. Natila na ang Pilipino sa ating kasipagan at kausayan. Nung lumaki ang populasyon ng Pilipinas dahil sa pagtatanim araw-araw. Gladys? Letter D, ma'am. Lumaki ang populasyon ng Pilipinas dahil sa pagtatanim araw-araw. Okay, very good. Ang mga nabanggit ay kasali sa epekto ng service maliban sa letter B na lumaki ang populasyon ng Pilipinas dahil sa pagtatanim araw-araw. Wala yung connection. Okay. Number 4. Sino ang mga ligtas o hindi kailangan kasali sa pulo iserbisyo? Sinasabi rin ito kabilang sa hasyendero, yung mga mayayaman, lalaking may edad at 16 na tanggulang hanggang 6 na po, tanod at security guard, gobernador silyo at kabisa de barangay, dato at rahat. Okay, Rumi? Ma'am. Okay, very good. Gobernador silyo at kabisa de barangay. Sila yung mga namamahala. So sila, wala rin sila, di rin sila kasali sa pilitang paggawa. Number 5. Ilang araw sa isang taon kailangan magtrabaho ang mga Pilipino na pinatupad ng pulo servisyo. Okay, Rumi? Letter B, ma'am. Okay, very good. 4 na yung araw. Okay. Number 6. Ano ang tawag sa bayan ng mga palakihan hindi naisawala sa pulo servisyo? Itinatawag na pala o munta. Okay, very good. Number 7. Ito ang tawag sa mga manggagawang kasali sa pulo iserbisyo. Pulista. Pulista. Okay, very good. Di rin naman sa tinatawag na trabahador. Okay, number 8. Ang mga sumusunod ay ang mga pribilehiyong natatanggap ng bawat pulista maliban sa isa. Pribilehiyo. Okay. Letter D, ma'am. D. Okay, very good. Hindi binanggit na sila makatanggap na isang sakong mabuti sa loob ng isang linggo na pagtatrabaho. Number 9. Sino ang nagpapatupad ng pulo serbisyo sa Pilipinas? Pamahalaang Espanyol. Pamahalaang Espanyol. At sa huling bilang, sino-sino ang mapapabilang sa pilitang paggawa? Letter A. Letter A. Very good. Mga lalaki na may edad, 16 hanggang 6 na taon. Okay. So, sino nakapuntos ng 10? Okay, very good. So, ngayon, dito na naman tayo sa ating takdang aralin. So, pakikuha na inyong mga kaderno. Okay, so sa panuto, sa isang buong papel, okay, sa kwaderno nyo, isulat kung sang-ayon ba kayo o hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng mga Espanyol ng pulo iserbisyo sa Pilipinas at ipaliwanag. So, ipapasa nyo ang inyong mga takdang aralin bukas. So, sa panghuli, panapos na gawain, okay, pakibasa. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Okay, so ni jud nato no nga always lang jud ta mo try di lang jud ta mo punong dirang kita like wala ta sa tuang kaugalingon nga ay dili naman ko kay baluanan dapat jud imo jud i-try. Kay sa pag-try nato, di ba? Practice makes perfect. But for me, practice makes you better. Okay, so yun lamang at maraming salamat class. Goodbye and thank you, Ma'am